Nung siya'y nagbubuntis dito sa kanyang anak, nagkaroon siya ng isang vision. Okay? Alam niyo yung naging vision niya, mga ka-faith. Very weird vision to. Nung siya'y nagbubuntis, ay nakita niya na yung pinapanganak niya ay isang aso. Hello mga ka-faith, my name is Brother Adrian Milag and welcome again to my vlog. At kung first time mo dito sa aking YouTube channel, make sure na mag-subscribe ka at click mo yung notification bell button sa baba ng video na to para lagi kang updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. And today mga ka-faith, napakaganda yung topic na gusto kong i-share sa inyo about rosary. So kakatapos lang ng feast day ng Our Lady of Fatima. And alam naman natin na isa sa mga utos ni Mama Mary dun sa apparition na yun ay yung pagdadasal ng rosaryo. At pinakilala niya ang sarili niya, di ba, as Our Lady of Rosary. Tinatanong nyo, paano ba nagsimula ang rosaryo? Pabalikan nyo yung mga dati kong vlog ay na-discuss ko na to, itong origin ng rosary. Today, mas gusto ko i-emphasize sa inyo kung paano ba talaga nagsimula ang rosary. Saan nga ba ito nag-start at paano ba ito lumaganap sa buong mundo? Alam niyo mga ka-faith, noong 13th century, meron isang babae from Spain na nagbubuntis siya. At ang pangalan niya ay si Joan of Asa. And later on, itong si Joan of Asa, she will become Blessed Jane of Asa. Nung siya'y nagbubuntis dito sa kanyang anak, nagkaroon siya ng isang vision. Okay? Alam niyo yung naging vision niya mga ka-faith. Very weird vision to. Nung siya'y nagbubuntis, ay nakita niya na yung pinapanganak niya ay isang aso. What? Okay? Isang aso. Yes, mga ka-faith. Na-vision niya yung bigla niyang pinanganak ay isang aso. Actually, yung pagkakadescribe pa nga, yung dog daw parang nung paglabas ay biglang tumadon yung aso. And yung aso, meron siyang torch na hawak-hawak sa kanyang bunganga at may fire yun. Tapos, yung aso na yun, it spread all over the world. Okay, yun yung exactly, yun yung naging vision ni Blessed Jane of Asa. Then, nung pinanganak niya na itong anak niya, son, okay, lalaki itong anak niya, pinangalanan niya itong Dominic. I'm sure baka familiar na kayo kung sino itong tinutukoy ko. At itong si Dominic ay talagang lumaki to na very skilled, magaling, napakagaling magsalita, napakagaling mag-preach. And later on, Dominic became a priest. At magiging isa siyang Augustinian canon. And yung time ni Dominic ay merong isang heresy na kumakalat noon sa simbahan. At ang tawag dito sa heresy na to ay Albigensianism. At sobra talaga nag-spread itong heresy na to na kinakalaban ang simbahang Katoliko. Kasi ang turo ng Albigensianism, ito yung turo nila. Spiritual things are good. Yung material and fleshly things are bad. That time, parang ito ay isang direct attack sa Christianity. Parang Christianity is bad. Why? Because, di ba, God became flesh. Nung pinanganak si Jesus, di ba, He became human. At itong heresy na to, it denied the incarnation of truth of Christianity. At yung specific na ina-attack nila dito is the birth of Jesus Christ. At pati na rin ang virginity ni Mama Mary na dinideny nila. Parang all these fleshly realities, dinideny nila lahat ng ito.
At itong particular priest na to na si Father Dominic, pero hindi niya yun nagawa mga ka-faith. Nag-fail si Father Dominic at hindi niya pa rin mapigilan itong pagkalat ng itong heresy na ito. At itong Albigensianism ay isa tong threat sa Catholic Church that time. Kaya sobra talagang frustrated si Father Dominic. Dahil sa experience niya ni Father Dominic na ganito, talaga na-frustrate siya. So ang ginawa niya, kasi nga parang walang nangyayari sa ginagawa niyang preaching against this heresy. So pumunta sa forest si Father Dominic para mag-retreat at nagdasal siya doon. He prayed desperately to heaven and asked for help. Talagang humihingi siya ng tulong sa langit. Natulungan siya. Kaya nga sabi niya noon, I need help, I need help, I need help. Talaga sobrang desperado si Father Dominic ng mga panahon na yon. Sabi sa tradition that the Pope had said that nung time na yon, okay, Pope nagsabi nito nung moment na nagdadasal desperately si Father Dominic, doon nagpakita sa kanya si Mama Mary. Mama Mary appeared to Saint Dominic at ito ang sinabi ni Mama Mary kay Father Dominic, preach my Psalter. Nung time kasi na yon, hindi pa rosary ang tawag sa mga beads na yon, di ba? Ang tawag nun is Psalter. Hindi pa siya natatawag na rosary. Later on, throughout the history, dun pa lang siya magiging rosary. Pero nung time ni Dominic ay Psalter pa ang tawag dun sa mga beads, sa rosary, okay? Kaya sabi sa kanya ni Mama Mary ay preach my Psalter. And nung panahon na yon ay doon din tinuro ni Mama Mary kay Dominic yung mga mystery, paano dasalin ang rosary. Okay, kasama yung mga mysteries, yung Hail Mary, 'di ba? Magkakaroon ng 10 Hail Mary per mystery, tas Our Father. So lahat 'yun ay ininstructo ni Mama Mary per decades. Nung panahon na yon, talagang binigyan ni Mama Mary si Saint Dominic ng isang commission. Yun ay yung i-preach ang rosary or psalter sa mga tao. Kasi it will be a weapon to this heresy. Some accounts says Mama Mary uses battering ram against heresy. Talagang palaban ang dating dito ni Mama Mary na talagang ito yung magiging weapon, itong psalter, itong rosary sa mga heresy. So ang ginawa ni Dominic, he preached the rosary, he went out at marami siyang na-convert na mga tao pabalik ng simbahang Katoliko. At nung panahon na yon, he also found a community, yung Order of Preachers. Ito ay tinatag niya at talaga inikayat niya yung mga tao na sumama sa kanya, and it spread all around the world at nagkaroon ng mga Dominicans. Alam niyo ba ang mga Dominicans, paano sila mas nakilala? In Latin, ang tawag sa kanila is Dominicanis. At ito magugulat kayo mga faith. Ano ang meaning ng Dominicanis? The dogs of God. The dogs of God. Kasi nga order of preachers sila. Tumatahol, they bark, they preach, may ingay sila. At ito, di ba? Yung nanay ni Saint Dominic, si Joan of Aza, ano ba yung nakita niyang vision? Di ba? Nakakita siya na pinanganak niyang aso. Di ba? Yun yung nakita ng nanay niya na vision. Kaya nga, Dominican is the dogs of God. Kaya tuwing nakakakita kayo ng image ni Saint Dominic, pakikita ko sa inyo, ang palaging makikita nyo dun sa image na yun ay yung may kasama si Saint Dominic na aso sa tabi niya. Tapos yung aso na yun may hawak-hawak na torch na umaapoy sa kanyang bunganga. Sila ay Dominicans at tinawag silang the dogs of God. Dahil doon sa pangyayari na yun, talaga naging passionate si Saint Dominic to preach the rosary at marami siyang mga Katoliko na balik muli sa simbahan, and he win many souls back to Jesus against this all heresy. Unbelievable pace
yung talaga na-reach na to ni Saint Dominic until namatay si Saint Dominic nung 1221. Pero nung time na yon ay Psalter pa rin ang tawag sa rosary. At later on ay yun, syempre, alam naman natin, the rest is history. Rosary na talaga ngayon dahil nga throughout history, ito ay nagkaroon ng, sabihin nating, innovation, mas na-improve, di ba? Kasi nga, this is a work of God eh. Tayo ay nagpapasalamat kay Saint Dominic because of him, because of his calling, because of his commission na binigay sa kanya ng langit na pinadaan kay Mama Mary. Kaya tayo nagdadasal ng rosaryo ngayon. Kaya alam nyo mga ka-faith, talagang I really encourage you to pray the rosary every single day because praying the rosary is spiritual weapon natin to. Especially kung meron kang mga problems, may mga challenges. Kung nakukonfuse ka ngayon, kasi katulad nun, di ba? Ginamit to ni Saint Dominic sa isang heresy, sa isang maling turo. At dahil doon ay maraming nabalik si Saint Dominic pabalik ng simbahang Katoliko. At I believe kung nalilito ka rin sa buhay mo ngayon, medyo nakukonfuse ka, di ba? Just pray the rosary. Itaas mo yung intention na yan kay Mama Mary at si Mama Mary, idadali niya yan sa kanyang anak na si Jesus. Yung magkaroon ka ng daily devotion and praying the rosary, kung dati hindi mo yan nagagawa, as much as possible ay magawa mo na siya ngayon. Kung napapanood mo tong vlog na to, or kung hindi mo siya kayang gawing araw-araw, at least once a week. Kasi try mo na siya every other day until magawa mo na siya every day, until pumasok na siya sa habit mo hanggang pumasok na siya sa sistema mo. Kasi alam mo, ang pagdadasal ng rosary, grabe yung fruits at yung grace na pwedeng mabigay niyan sa'yo. At alam naman natin ang promise sa'yo ni Mama Mary pag nagdadasal ka ng rosary. Pwede nyo pong i-check yung ginawa kong vlog na regarding sa 15 promises sa pagdarasal ng rosary. Doon, pwede kayo mas ma-inspire on praying this rosary. I hope mga ka-faith na marami kayong natutunan dito sa vlog na ginawa ko. At kung sa tingin nyo na makakatulong to sa inyong mga friends and relatives, make sure na i-share po natin tong vlog na to. Praying for you always. God bless you more abundantly. Hello mga ka-faith, Brother Adrian Milag here. And today, I want to promote the devotion to Our Lady of the End Times. Kung di ka familiar sa Our Lady of the End Times, this was painted by Brother Edsol Celestial. Brother Edsol C. Celestial was inspired to paint a portrait of Mary that combines the 7 popular titles of Mary, namely the Immaculate Conception, Our Lady of Mount Carmel, Our Lady of the Holy Rosary, Our Lady of Lourdes, Our Lady of Miraculous Medal, the Immaculate Heart of Mary, Mary Help of Christians. Good news sa itong painting na to. The devotion to Our Lady of the End Times, mismo yung painting and the prayer, meron po itong imprimatur by Bishop Geraldo Alminanza. Okay, so if you want to avail this canvas print of the Our Lady of the End Times, ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to. Okay, so thank you and God bless. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this has been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.